na hulihan ako ng drugs, yung marijuana. Doon bumaba yung mga operatiba ng pulis, tsaka tinutukan kami ng baril. Sabi, yung gumalaw, tawag pa sila ng media, sabog pa ako sa drugs noon that time. Talagang hiyang-hiya ako. First nung una sa pamilya ko, sa mga anak ko. Ito na siguro yung parang baka tapusan na ng buhay ko. Sabi ko, doon ako mamatay kasi nung grabing init nung that time kasi war on drugs yun. Akala ko nga hindi na ako mabuhay. Pumasok ako ng gang doon. Kasi sabi ko, wala na talaga akong pag-asa. Nagsimba na ako dun sa Interfaith Church dun sa facility. Sa loob ng jail, sinubukan ko man lahat. Yun lang ang feeling na masaya nakita ko nung magsimba dun sa taas. Naiyak ako kasi hindi ako makalabas kasi na-deny yung bail ko. Nag-serve talaga ako sa Panginoon. Doon ako sa loob, nag-aral kami doon ng Bible School. And then nalimutan ko na lang na tumakbo na pala yung taon. Yung partner ko, naghiwalay naman totally talagang may kinakasama na siyang iba. Pastor na talaga ako na nag-handle ng church noon. Every day, mga 5 selda yung nag-preach ako doon. Sabi ko parang strong ko na parang kahit anong problema, parang hindi na ako matablan. And sad to say, nung time na yon na nalaman ko na nabuntis, doon ako sa loob. Grabe ang sakit. Grabe ang iyak ko. Sabi ko, Lord, hindi ko to kaya. Itong problema to, kunin mo kasi mapiktuhan yung pag-serve ko sa'yo. Parang gusto ko na talagang magwala ba. Gusto kong lumabas, parang gusto ko, sabi ko sa isip ko, makauwi ako. Nag-isip na ako ng masama. Ang pinakamahirap talaga yung magpatawad. Nagawa ko lang talaga na marunong ako magpatawad kasi naisip ko sa sarili ko, kalaban ako ng Panginoon at pinatawad niya ako. Meron ding rason na kailangan patawarin mo din yung tao na nag-aalipusta sa'yo, yung mga tao na nagbigay sa'yo ng problema, nagbigay sa'yo ng discouragement. Pero the moment na i-release mo talaga yan, and then patawarin mo sila, yung lahat na nagkasala sa'yo, magaan yung pakiramdam. At saka yung peace na galing kay Jesus, yun ang mananahan sa puso mo. Better na kailangan yung magiging pader mo, yung Panginoon talaga. Wala namang mas makapangyarihan pa sa Panginoon. Kung imposible yan sa tao, posible yan sa Panginoon. Naniniwala ako na every time, pag merong problem, ang susunod yan, blessing na naman. Makikita mo lang na masabi mo na buhay talaga ang Diyos na aking sinasamba. Ako si Wendell Tulibas, isang dating preso. Ngayon, naging tunay na malaya dahil kay Jesucristo.